Yung mga bata, mga apo nyo, na sumayaw kanina, sila yung nagsisilbing inspirasyon nyo, sapagkat sa kanilang kamusmusan, sa kanilang kakulitan, itong mga batang ito, naroon ng kalbisan ng kanilang mga puso na yung pananampalatayang nararanasan niya sa diwa ng kanyang simpleng buhay ay magiging inspirasyon ng bawat ina, bawat ama, bawat tahanan. At sa diwa ng kanilang inawit, mga kapatid, ang ilaw na hinahanap natin na kung minsan hindi natin matakbuhan ay nasa kanilang mga buhay. May nagtanong po sa akin, nakwento ko na po ito, paano ba natin nakikita ang mukha ng Diyos? Paano natin makikita? Yung bang dinrawing ng tao? Hindi ko po naman pinapasubalian nyo. Kung yun ang kanilang pagtingin, wala namang ang problema. Subalit, paano natin nakikita ang mukha ng Diyos? Marahil ang naisasagot natin ay kung paano sa bawat umaga na minumulat ng ating mga mata, sa bawat sandali na matatapos ang maghapon, naroon lagi yung pag-iingat sa atin ng ating Panginoon. Hindi natin hawak ang buhay. Hindi natin masisiguro ang bawat maghapon. Sabalit mga kapatid, sinasabi ito, na kung ang lahat ng kanyang mga anak ay magpapatuloy sa pagtawag sa kanya, yung kanyang buhay, yung kanyang pagpapala, yung kanyang espiritu ay hindi kailanman lumalayo sa atin. Ang problema, tayo ang lumalayo sa Diyos. Minsan meron tayong mga simpleng mga suliranin, inaakala natin na tayo ay nakaligtaan na nakalimutan ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ganoon ang ating Diyos. Ang ating Diyos mula sa simula hanggang sa katapusan ng mundong ito ay mananatiling Diyos. At kung ang Diyos ay Diyos, Diyos siya ang mapahabang buhay hanggang tayo nabubuhay. Ito ay isang pagpapato, mga kapatid, na kung tayo ay nandun sa kalagayan na tayo ay nakakadama ng takot sa ating mga buhay. Kung tayo nandun sa kalagayan na inaakala natin napakalayo natin sa Diyos, mga kapatid, tayo na ang nag-iisip nun. Kung inaakala natin na pinabayaan tayo sa dami ng problema na ating nararanasan, baka naman nakakaligtaan natin tumawag sa Diyos. Ang problema sa atin, mga kapatid, laging sa huli ang Diyos. Pagka wala na tayong magawa at ang lahat ng bagay ay naubos na natin, doon pa lang tayong lalapit. Pag may mga pagkakataon na kaya pa natin gawin ng mga bagay na may papakita natin ng ating lakas, ng ating kakayan, nasa likod natin ng Diyos. Subalit kung wala na tayong magagawa, tsaka tayong lalangit sa Diyos. Mga kapatid, hindi ganun ang dapat natin gawin. Ang dapat natin gawin sa simula ng ating pagkakaroon ng mga bagay o pagsasimula natin sa ating mga buhay, unahin natin ang Diyos. Unahin natin siya sapagkat iyon ang isang bagay na kung saan walang sino man na maitatago ang kanyang liwanag sa ilalim ng isang lugar na kung saan dito makikita. Meron daw po tatlong makakapatid, share ko lang po, no? Sabi ng tatay niya, tatlong anak na lalaki at isang tatay, yung tatay niya ay mayaman. Sabi niya sa tatlong anak niya, yung panganay, yung pangalan at ang bunso. Meron ako sa isang kwarto rito, sabi niya sa kanyang anak, kung sino man na nakapupulo ng kwartong ito, bibigay ko yung kanyang mamanahin. Yung sagot ng panganay, magkano po bang mamanahin namin? Lahat ng kayamanan meron ako, bibigay ko sa inyo. Dahil total ako naman ay matanda na, nakita ko lang kayo na maganda na ang kalagayan nyo, ay pwede na ako mawala. Sabi ng tatlo, payag po kami. So ang ginawa ng panganay, kumuha ng pagkamaraming kahoy, mga pinagputulang kahoy, ano-anong klaseng kahoy, at nilagay ko rin sa kwarto. Sa maghapon ng ginawa, hindi niya napuno. Sumunod yung pangalawa. Sabi nga, kuya, hindi mo kaya, ako naman. Sabi ng pangalawa, kaya ko yung kuya, ako pa. Ginawa ng pangalawa, kumuha ng pagkamaraming lupa. Pinuno yung loob ng bahay, hindi niya rin napuno. Pero yung bunso na nag-aatubili, sabi niya, ako naman, susubukin ko kung kaya ko. Yung ginawa ng bunso, kumuha ng kandila, sinindihan yung kandila,
Pumasok sa loob ng kwarto na puno ng liwanag yung kwarto. Anong sinasabi natin ngayon mga kapatid? Ang liwanag ng Diyos lamang ang makapagbibigay ng liwanag sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos lamang ang bibigay sa atin ng kalakasan. Ang salita lamang ng Diyos ang bibigay sa atin ng katotohanan na ang bawat anak niya na tumanggap sa Kanya ay dapat tumakat sa liwanag ng buhay at maliban doon, dumating man ng mga pagsubok nating naranasan, tayo kanyang palalakasin, tayo kanyang ingatan. Kapatid, ang hamon sa atin ngayon, kung meron tayong palang nakasulatan sa ating mga bahay, huwag natin gawing display. Minsan, yung Bible, hindi yata napubuksan. And this is a challenge sa ating lahat. Sa bawat araw, sa bawat oras, ang pakikipag-unig natin sa Diyos, sa diwa ng ating pag-araw-araw na buhay, ay kung paano natin dadamhin ang kanyang salita, kung paano natin bibigyan ng pansin ang kanyang kabutihan, kung paano natin yayakapin ang kanyang pag-ibig, upang anuman ang dumaan sa ating mga buhay, hindi niya tayo iiwan, di pababayaan man. Kaya lagi ko inuulit, tayo lang nag-iisip na iniiwan tayo ng Diyos. Pero ang Diyos natin, kahit kailan, hindi tayo nilulubayan o iniiwanan. Kung ang ilaw ay hinahanap natin, marahil natagpuan na natin. Subalit mo ang ilaw ay natagpuan na natin, hindi natin dapat iwasan, nilayon man. Kung ang asin ng ating pananampalataya, dapat ang asin ay laging nasa ating katauhan upang kung ano man yung mga pagtotoo natin sa ating mga buhay, maging kalakasan din ang ating kapwa. Kaya po, kung ating mga kapatid dito, talaga pong pag nag-aaral po kami ng Sunday School at yung mga kapatid, talagang binibigay po nila ang lahat. Upang sa ganon, yung salita ng Diyos ay ating paghati-hatihan at maging kalakasan ng bawat isa. Mga kapatid, nais natin bigyan ng pansin na ang buhay natin ay tinatawag ng ating Panginoon upang huwag na tayong maglakad sa kadiliman. Na huwag na tayong lumakad doon sa lugar na kung saan wala tayong mahawakan, wala tayong masandalan.